Ayan guys, yung video na napanood nyo, gusto kong mag-credit ha. And paki-follow na lang din o pa-subscribe ng kanyang YouTube channel, si Kuya Pabs TV. Ayan, papakita ko guys ang kanyang YouTube channel. And yung video na yun guys, kinuha noong piyesta ng Canavid Eastern Samar. And next video guys, napakita ko rin sa inyo ang isa pang kuratsa na sumayaw ang isang balikbayan from Japan. And thank you kay Lilibet Abadies. Maraming salamat yan. Kaya papakita ko rin guys ang kanyang YouTube channel. Kuratsa number, Honorable Councilor Max Sakati. Okay? Wala iba nga igaado para inosang kuratsa number, kundi ini nga usa naton nga balikbayan all the way from Japan, Madam Merlinda Bagro. Okay? Bye, so take it away. Kuratsa, please. Ay
ay nasayaw at kasinta, maubayaan pamustura, ay namukairan kagal. Alang sa ibong kita, ay nasayaw at kasinta, maubayaan pamustura, ay nagkabalubad at wala. Atong atong sinay, atong kuratsya, thank you so much. And atong Liga ng mga Barangay President, High Municipality of Sulat, kan Honorable Maximo Zacate. Damo, nga salamat. Once again, taga natin makasugang palakpakan, i-Honorable Maximo Zacate, ug sugan man dito diagin kaado. Madam Merlinda Badro, Balikbayan, all the way. Ayan guys, napanood yung dalawang videos ng Kuratsa. Ngayon naman ipapaliwanag ko bakit nga ba yung ibang tao hindi nila maintindihan ang ganitong klaseng culture and tradition dito sa Samar. It has something to do with numbers in the population. As I have researched guys, ang Samar Island, the whole Samar Island, meron kaming 1.9 million na population. And kung kabuuan ng mga waray-waray, the Samar and Leyte, merong 3.8 to 4.2 million. Now, ang kabuuang population din ng Pilipinas is 115 million according to 2024 na census. Ano nga ba ang significance or ang connection ng mga numerong ito? Now, let's say ang Samar, 2 million, and then ang kabuuang population ng Pilipinas is 115. So meaning 13 million ang hindi mga taga Samar. It's either neighboring provinces, neighboring islands. Yun ang mga taong hindi alam ang aming kultura. Let's say meron tayong bisita from the other places. Kumbaga, ang numerong yan hindi pa sapat para ma-spread out, para maintindihan kung anong kultura namin dito sa Samar, unless sa mga taong nakapunta na ng Samar. So that is why we have to understand also those people na na-shock na ganun pala talaga ang nangyayari sa Samar, yung pala ang kanilang kultura. And I hope by this video, maintindihan ninyo ang kultura namin dito sa Samar. And sa aking mga followers, sa aking Facebook, and sa aking mga subscribers ko sa aking YouTube channel, in this little way makatulong tayo na ma-educate ang ibang mga kapwa natin Pilipino na maintindihan ang kultura namin dito sa Samar. Ayan, before I move further, gusto ko rin guys ipaliwanag na ang sayaw na Kuratsa, ito ay parang may halo ng waltz, and then lahuta, and then laku karatsa, hinalo-halo siya, and then meron something twist ng tunog. And meron guys mga classification ang Kuratsa. Meron tayong Kuratsa Mayor, may Kuratsa Minor. Pag sinabing Kuratsa Mayor, ito yung mabilis ang beat. Ang Kuratsa Minor, ito medyo mabagal. Meron din tinatawag na minudo. And meron din tinatawag na lahuta. May lahuta mayor, may lahuta minor. Now, let's talk about money na nakikita ninyo na hinahagis doon sa mga sumasayaw. It is a symbol of generosity. May isang version ng sayaw ng Kuratsa about the couple. Kung sa kasal na sumasayaw, nagwo-waltz, nagpipin tayo ng pera, di ba? Sa couple. Sa Kuratsa guys, meron dyan nigo sa gitna, and then sumasayaw na sila yung parang mating with the hen and the rooster. Yun ang sistema ng pagsayaw ng Kuratsa. Yun ang mga movement. And then yung pera na nalilikom dyan, para na yan sa mag-asawa or sa couple na sumayaw
ng kuratsa. Now, meron kasi evolution ang kuratsa, guys. In this period of time, kahit sa barangay, munisipyo, mga syudad, even in the provincial level, lalong-lalo na pag mga engranding mga occasion, mga social gathering, lalo na pag fiesta, sinabi ko nga kanina, meron talagang kuratsa, guys, dito sa Samar. Separating Samar from Leyte, pasensya sa mga taga Leyte kasi hindi ko pa talaga na-experience or nakita talaga na witness ang kuratsa ninyo dyan sa Leyte. So hindi ko alam. And guys, lalong-lalo na mga hindi taga dito sa Region 8, ang Leyte, guys, hati yan. May Waray, may Cebuano. Ang west part ay Cebuano and the southern part, ganun din Cebuano speaking people. And ang biliran din, guys, ang kalahati niyan is Cebuano. Ang west, Cebuano, east is Waray. And pag once na pinasayaw ka ng kuratsa, it means you are a special person. Kasi ang kuratsa, guys, pag pinasayaw ka, it is a symbol of status. Mayaman, or may pera, may katungkulan. Yun ang pinapasayaw, guys, ng kuratsa. Magkuratsa kaliwat? Kuratsa ko nila, guys. Summer College. Shoutout mga taga Summer College. Ato ang mga gwapo. Char. Yan, guys. Ang kuratsa, guys, is a symbol of status. Yan ang pinaka-special na di natin matawag presentation or number. Basta sa bisperas, especially sa bisperas, guys, yan talagang pinaka main event sa gabing yon. And sa sinabi ko kanina, pag pinasayaw ka, meaning meron kang magandang katungkulan or mataas na katungkulan or meron kang magandang financial or social status. Halimbawa, balikbayan, mayaman. Kasi, guys, dito naman talaga sa Samar, hindi naman talaga lahat dito mga purita sangre. Dito mga purita Sanchez. Marami ditong mayayaman, guys. So once sinabi nating mayayaman, may mga pera yon. Walang mayayaman na walang pera. Pag pinakuratsa yan, makikita mo ang pera talaga, binandal-bandal yan, hinahagis dun sa gitna habang nagsasayaw. It means generosity, it means blessings. Ayun, guys, once again, isa pa pala nakalimutan ko kanina, sa couple na mag-asawa, blessing yun sa kanila, sa mag-asawa. And balik naman tayo sa sinasabi ko sa evolution ng kuratsa. Ngayon is fundraising. Halimbawa, kasi Catholic country tayo eh. Halimbawa, ang fundraising ng occasion na yan, bisperas, sa kuratsa, is pagpapaayos ng simbahan, pagpapaayos ng pader, o pagpapaayos ng altar, o pagpapatayo ng bagong simbahan. Doon na pupunta ang proceeds ng kuratsa. So, makikita nyo dito sa amin sa Samar Island, mga bongga pagka once na nag-bispiras or nagpipiesta, sa bispiras naglalabasan dyan ang may mga pera kasi invited yan. Kasi yun ay may mga katungkulan, may mataas na financial status sa lipunan. So, pagdating dun sa kuratsa na yun, gumagala na yan. Gala ang tawag dun sa pera na ibinibigay or hinahagis doon sa kuratsa. Now, para sa ibang tao na hindi nakakaintindi about paghahagis, showering of money, sa amin kasi it's part of the culture and tradition. It is just understanding of both cultures. Kung sa inyo wala yan, sa amin, yan ang kultura namin dito sa Samar Island. And I hope makawitness kayo mismo mismo kayo, lalong-lalo ang hindi pa nakawitness ng kuratsa. I hope maimbitahan kayo ng mga taga Samar na pumunta kayo dito na makita nyo mismo kung paano sinasayaw ang kuratsa and paano yung pagbibigay ng pera sa kuratsa. Kasi it's one way of fundraising na sinasabi ko.
And meron na akong naalala guys, isang mataas na government officials na hindi siya gumagala na hinahagis yung pera, kundi pinagbibigay na lang siya ng cheque. Chine-cheque na lang niya kasi sabi niya ayokong ipasikat ang pera ko. Magbibigay na lang ako ng cheque para pagbigay ng for the fundraising ng occasion na yan. Ayan guys, maraming salamat sa pakikinig sa aking content ngayon. And I hope na in this little way na ibahagi ko sa inyo ang aking kaalaman, ang aking research regarding kuratsa, at maliwanagan tayo kung ano nga ba ang kuratsa. Lalong-lalo sa aking mga followers and mga subscribers sa aking YouTube channel, na at least naliwanagan tayo regarding sa tradition and culture namin dito sa Samar. Actually guys, hindi kumpleto ang isang piyesta namin dito pag walang kuratsa talaga guys. The fiesta celebration is not complete without kuratsa. Kasi sa Bisperas nga yung sinasabi ko, yun ang gathering. Or di kaya Hermanos Night. Yung kay Governor Sharianta na pinuntahan that night is Bisperas. Hermanos Night yun guys. Pag sinabing Hermano, yun ang host ng fiesta. Yun ang nag-host ng fiesta. Sila yung nag-host, nag-sponsor ng mga palaro, kung anong mga aktibidades ng city. Yan. So, to grace the occasion, iniimbitahan ang mga malalaking official. By the way, highway guys, kung sino ang pinakamataas na official na nandun sa occasion na yun, any occasion na it's either Hermanos Night or whatsoever, sa Bisperas na yun, yun ang pinapasaya. Halimbawa kung may senator na nandyan, may congresswoman, pinapasayaw yan guys, kahit hindi taga rito sa Samar. Basta mataas ang iyong katungkulan, let's say, senador, congressman, or whatsoever, or kung mayaman ka man, bilyonaryo ka man, pasasayawin ka ng kuratsa. And I hope na naintindihan nyo na guys. And maraming salamat once again sa panunod ng aking YouTube channel. And maraming salamat sa aking mga subscribers for your continued support, sa panunod palagi sa aking mga videos. And wag nyong i-skip ang aking ads kasi dyan tayo yayaman. And sa aking followers naman sa Facebook, maraming salamat. I hope you keep on sharing my videos and you keep on liking, you keep on commenting my videos para at least nakapagbigay yan ng inspiration sa amin ng mga content creators. So maraming salamat guys and thank you very much. And thank you for watching.